Dito, sama mo. Magandang umaga, araw nga po pala ito ng linggo at maaga nga gumising itong mister ko. Alas 5 pa nga lang ng umaga, igising na nga siya. Lumabas nga siya ng kwarto, ang akala ko nga ay nagkakape lang. Tulog pa nga ulit ako sa mga oras na yun dahil sobrang aga pa naman. At nasa isip ko nga ay wala namang gagawin. Paglabas ko nga ng kwarto ay wala nga itong mister ko. Kaya maya nga lang ay narinig ko na nga nag-uusap sila ni kuya sa likod ng bahay. Kaya pinuntahan ko na nga at tinignan ko, sabi ko nga magpapakain na nga rin ako ng mga alagang manok. Pagtingin ko nga doon ay andun pala ang mister ko, nagtatanim na pala ng malunggay. Aba, natuwa naman ako ng very light. Kaya pala ang aga niyang gumising dahil nga nasa isip niya pala ay magtatanim na naman siya ng mga malunggay. Natuwa kasi siya dun sa mga malunggay na unang tinanim namin dahil marami na nga itong dahon at ang lulusog nga nila. Sabi nga niya ay magtanim pa daw ng marami para nga daw marami daw kaming kukuhanan ng malunggay. Nung pinuntahan ko nga siya ay meron na nga siyang naitanim. Nakapaghukay na nga rin siya ng lupa na tataniman niya nitong malunggay. Bunga na yung buko. Masarap yung buko na yun, Apple. Di ba kumuha ka? Binuksan ko, ang sarap yung laman. No. Buko. Asan? Ayun. Kuma? Hindi. Nakagulang na yata eh. Habang nagtatanim nga siya dito ay sinabi ko nga na masarap yung bunga ng buko na yun. Sabi nga niya ay gusto ko daw ba? Pero sa tingin ko nga ay magulang na nga itong mga bukong natira. Sabi ko nga sa kanya ay hindi na kasi mukha nga magulang na yung mga bunga ng buko. Habang nagtatanim nga si Ebol ay umakyat nga ako dito sa dating tanim na balunggay at tinignan ko nga yung pinakadahon niya, ang lulusog nga talaga. At pati nga itong puno ng kamyas ay tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko ito tuwing umaga pagising ko. Pagkatapos ngang maitanim ng mister ko itong puno ng mga malunggay ay tinawag na nga niya ako at tignan ko na nga daw ang kanyang mga tinanim. At eto nga po, nakapagtanim nga siya ng 4 na poste nitong malunggay. Meron pa nga siyang natirang pantanim pero ang sabi niya ay okay na daw itong mga malalaking sanga lang daw muna ang itatanim niya. Parang mas gusto daw niya kasi yung malalaking sanga na lang ang itanim niya, mas mabilis daw tumubo. At mas maganda nga rin daw tignan. Iniwan pa nga niya itong 3 pirasong maliliit na sanga. Maya-maya lang ay nakita ko na nga nandun na pala siya sa taas at meron daw siyang itatanim doon na malaking sanga. Dito na nga niya itatanim ito malapit sa tabi ng bahay. Ihihilera daw niya ito sa tabi ng kanyang mga unang tinanim. Habang naghuhukay nga siya ay nandito lang ako sa tabi niya at pinapanood ko nga siya. Syempre binibidyo ko na din at makita naman ang kanyang kasipagan. Kaya pala ang tagal niyang naghuhukay ito pala ang itatanim niya. Napakalaki ng puno ng malunggay. Ang sabi ko nga ay mukha nga siyang magtatayo ng poste ng bahay. Aba at ang laki nga nung kanyang itatanim, mukhang kinuha na nga niya yung puno ng malunggay. Yep. Isang puno yun. Itinatayo na nga niya dito itong kinuha niyang puno ng malunggay at inaayos niya muna bago nga ito tabunan ng lupa. Nung sa tingin niya nga ay okay na itong pagkakatayo nitong sanga ng malunggay, maya-maya nga lang ay ito tatabunan na nga niya ito ng lupa. Ang akala ko nga ay tapos na magtanim itong mister ko, pero maya-maya nga lang ay nakita ko na naman siya dun sa malapit sa kulungan ng manok. Meron pa nga daw siyang isang itatanim na sanga ng malunggay. Inaaya ko na nga siyang kumain sa mga oras na yan dahil nagugutom na rin ako. Pag-aalas 7 na nga ng umaga niyan. Ang sabi nga niya ay last na nga daw yung itatanim niya kaya tatapusin muna nga daw niya bago daw kami mag-almusal. At ayun na nga po, hinayaan ko munang matapos ang kanyang tinatanim para nga pagkatapos nun ay diretso kain na nga kami. Pagkatapos nga namin kumain ay eto nga yung alaga naming manok. Nako, naghahanap nga ng iitlogan at dito pa nga ang napili niya sa ibabaw ng lamesa. Habang nagpapahinga nga kami pagkatapos kumain, itong ang mister ko ay naisipan na ayusin na nga rin itong saging na dadalhin niya. Ipapasalubong nga niya ito sa kanyang sir at yung iba nga ay sa mga kasamahan niya sa barracks. Saging daw kasi ang madalis kainin ng kanyang sir kaya yun na lang daw ang kanyang dadalhin. Pinagdagan na nga niya yung dala dahil nga request ng kanyang mga kasamahan sa barracks na ipagdala din daw sila ng saging. Sabi nga niya ay okay lang namang magdala ng saging kaso nga lang mabigat nga kapag nagbiyahe. Ang sabi naman niya ay hindi naman daw siya maglalakad ng malayo kaya ayan dinagdagan na nga niya yung kanyang dalang saging. Para makatikim nga rin daw yung ibang mga kasamahan niya sa barracks. Ito nga ay makikisabay na nga siya kay kuya dahil si kuya nga ay pupunta sa Plaridel.
Papahatid na nga lang siya, diretso nga doon sa terminal ng jeep. At yun lang guys, hanggang dito na lang ang aming video. Bye! Thank you for watching everyone!